Totoo ba na ma-vibrate talaga si ADV 160? Matagtag talaga si ADV 160? Totoo nga ba na mabagal sa ahonan? Worth it pa rin ba ang Honda ADV 160 ngayon 2025? Hi guys! Welcome back to another video. Today is the day. Ito na ang ating Honda ADV 160 1-year review. In this vlog, pag-usapan natin yung mga controversial na tanong sa ADV 160. Mga pros and cons, ano yung mga dapat i-expect natin kapag bibili tayo ng ADV 160. So ano-ano nga ba yung mga tanong na yun? Totoo ba na ma-vibrate talaga si ADV 160? Lalong-lalo na ngayong naka-isang taon na tayo na paggamit sa kanya. Nabawasan man lang ba? Totoo bang matagtag talaga si ADV 160? Speaking of, andito tayo ngayon sa ahonan papuntang Marilake. Totoo nga ba na mabagal sa ahonan itong ADV 160? Aside doon, matipid ba si ADV 160 sa gas consumption? So yun yung mga tanong na aalamin natin sa video na to. Saka may isa pa tayong tanong syempre, worth it pa rin ba ang Honda ADV 160 ngayon 2025? So sa mga nagbabalak dyan bumili ng ADV 160, panoorin nyo muna tong video natin, saka kayo mag-decide kung worth it ba talaga si ADV 160. So 1 year of ownership ko kay ADV 160 o dito sa ating Mark 7, I think I have enough experience naman na para masagot ko yung mga tanong nyo. As long as na-experience ko na siya. So comment down below kung meron tayong mga hindi masasagot na tanong or hindi tayo matakel na topic when it comes to ADV 1. Tanong nyo lang dyan sa comment section down below. Sasagutin natin yan as long as alam natin yung isasagot. This can be biased kasi sarili nating motor to ADV 160. Hindi natin maitatanggi yun. Pero I'll remain honest and as much as possible hindi sobrang biased sa magiging review ko. We are currently at 874 subscribers sa ating YouTube channel. Konting kembot na lang 1K subscribers na tayo guys. So sa mga mahihilig dyan sa motovlogging content at yung mga trip, yung mga gantong content ko regarding sa Honda ADV 160, please subscribe, pindutin nyo yung subscribe button dyan. Tulungan nyo maabot yung 1K subscribers. Pag na-reach na natin yung 1K subscribers, for sure magpapagawa na tayo ng stickers natin para yung mga nakakilala sa atin may maibibigay man lang tayo na remembrance, diba? Yung mga high quality stickers na pwede nating idikit sa helmet natin, sa motor. Ayun, pag-usapan na natin yung pros and cons. May big bike tayong kasabay. Sino to? Friday ngayon baka may makasabay tayong mga vloggers. Ay hindi, kakaliwa siya dyan. Laki ng gulong sa likod So tulad nga nasabi ko kanina, itong mga pros, ito yung mga reason kung bakit binili ko yung ADV 160. At the same time, napatunayan kung gusto ko talaga. Unang pros natin is yung mataas na ground clearance. Si ADV 160, isa to sa mga may mga matataas na ground clearance. Kahit pa paano makakapag-adventure tayo sa scooter na to. Meron tong 165mm ground clearance. So sa mga nakatira dyan sa mga subdivision na may matataas na humps, bahain, etong ground clearance ng ADV 160 is swak na swak talaga para sa inyo. Sobrang dalang kong umotso sa mga humps na matataas kasi sobrang taas talaga nito. Hindi nyo na kailangan gawin yun, hindi nyo kailangan tumabingi para lang hindi sumahod yung ilalim ng motor nyo. Tapos guys, take note na ilusong ko na to sa mababang baha. Yung mababang baha lang, yung hindi naabot yung natin, air filter. Kasi nga mataas talaga siya. So yun, kaya siya pro sa akin. Ang second pro natin is yung suspension. Yes, yung Showa shocks netong ADV 160. Akalaan nyo yun sa stock na ADV 160 or sa stock na motor, makakakuha na kayo ng quality branded agad na shocks, diba? Kaya siya pro sa akin kasi alam natin na quality tong brand ng Showa Ang key points talaga natin kung bakit binili natin tong ADV 160, yun nga, mainly dahil sa suspension niya. Alam nyo naman yung kalsada dito sa atin sa Pilipinas, Diyos ko, pili lang yung mga patag na kalsada.
So para hindi na tayo mahirapan pa magtiis sa mga walang brand na shocks, doon na tayo sa ano, sa Showa, di ba? So yun, talagang maasahan natin yan si Showa. Hindi lang yung quality ng play niya sa mga lubak, kundi yung longevity ng shocks natin. Alam natin na tatagal yan kahit pa paano, as long as maalaga tayo. Pangatlong pro natin is yung looks ng ano, motor natin. Grabe, para sa akin alam ko subjective pa rin to yung pro na to, dahil baka may mga iba dyan na hindi talaga nagagandahan sa style ng ADV 160, di ba? Pero kasi guys, ako ever since lumabas yung ADV 150 back on year 2019 ata, basta nung nilabas yung ADV, yung kauna-unahang ADV na nasa 150cc segment, nahook na talaga ako. Dati kasi wala pa tayong pambili sa ADV 150. Pwede naman nating pilitin, kaso nung nalaman ko na 2 valves lang yung 150 ADV 150, naghintay muna tayo, nagbaka sakaling may mas maganda pang version. Ayun na nga, lumabas na yung ADV 160. Puging-pugi talaga si kuya mo dito eh. Siguro marami naman nakakaalam na ito, no? Si ADV 150 and 160 is inspired siya sa big brother nila na si XADV 750. So yun, yung mga XADV ngayon, yung 350cc, 750cc, nakita nyo ba yung tsura ng mga yon? Ang popogi talaga, diba? Pero napakamahal, sobrang mamahal ng mga yon, Diyos ko. So kaya naman nung naglabas si Honda ng inspired sa ganung design, inspired sa XADV, instant hook agad tayo. Another pro na nagustuhan ko dito sa ADV, yung gaan niya sa pag-maneuver. Yung sobrang gaan niyang imaneho, chillax ka lang, aantukin ka dito pag nagdadrive ka na ito. Sobrang comfortable niyang imaneho, sobrang liksi, lalo na sa traffic, sa heavy traffic. Sa una maninibago kayo kung galing kayo sa mga 125cc na scooters, pero ito kaya mo rin itong isingit-singit sa ano, sa heavy traffic. Tingnan nyo yung turning radius nito. Dito no, ayan no, grabe. One full turn lang to, hindi nyo na kailangang umatras kapag ano, sa mga masisikip na kalsada, iikot kayo. Ayun no, napakalawak ng turning radius, solid. And lastly sa pros is yung branding, yung Honda na brand. When it comes to reliability, sinabi mong Honda, isa yan sa mga big companies ng motorcycles. So hindi lang sa kotse, syempre sa motor, ang tagal na lang gumagawa ng mga engine. Kaya when it comes to reliability ng engine, dun tayo sa yung reliable na subok na talaga na brand. When it comes to parts, yung mga parts availability, sobrang kalat na ng parts nito. It's either sa kasa, kung wala kayong makita sa kasa, sa mga online, orange shop, sa local na motor shops, kahit pa paano meron dyan mga universal na mga parts na papasok dito sa ADV 160. Depende na lang talaga sa pangangailangan nyo. Kaya yun, kaya pro sa akin ng branding. So yun lang yung mga pros na masasabi ko para sa motor na to. Punta naman tayo sa cons. Ano yung mga hindi ko nagustuhan dito? Unang-una sa lahat guys, pricing. Yung price ng motor na to, grabe ba? Overpriced malala. Ang alam ko ngayon, ang pricing pa rin nito nasa 169k. Simula nung nirelease to last 2022, year 2022, parang umabot ata ito ng mga 180k, to the point na talagang hino-hoard pa siya. Ewan ko kung totoo yun, kung hino-hoard yung mga stocks natin. Hino-hoard siya ng mga kasa, tinatago para tumagal yung mataas na presyo nitong motor na to. So yun nga, 2 years ago yun. Tapos ngayong taon na to, 2025, ganun pa rin yung presyo niya. Close to SRP pa rin na 167k, mga ganun. Mahal pa rin siya. So talagang con siya para sa akin kasi nga hindi pa naman lahat ng features nandito. So yun, isang con yun. Tapos papunta tayo sa second con na pinakaayaw ko, single ABS channel lang to guys. Kung i-compare nyo sa ibang scooters, ibang brands, naka dual channel ABS na tayo sa halagang sa halagang 160 plus thousand. Dapat doon naka dual ABS ka na eh. Pero dito sa ADV 160, single channel ABS ka pa rin. So sa harap lang yung may ABS. Pero this time around,
kung i-compare nyo sa ADV 150. Ito guys, meron na tong Honda Selectable Torque Control. Meron na siyang HSTC o yung traction control na tinatawag. Meron na siyang ganong system na naka-apply siya sa likod na gulong natin, sa rear tire natin. So kahit pa paano, yun yung pang ano nila, pang palubag loob nila. Imbes na dual channel ABS, traction control lang yung dinagdag nila, ganon. Pero yun nga, con siya para sa akin kasi parang okay pa rin talaga yung ano dual channel ABS para safe tayo sa kalsada, sa mga abrupt na braking, mga ganon. Damn. Ride safe, quiz. So yun, so bali cons natin, mahal masyado yung pricing, single channel ABS. And last, para sa akin na con is mahina yung headlight niya. Ewan ko kung sa lahat ng motor ganun talaga, yung stock na headlight nila mahina eh. Kaya unang-unang ginawa ko ditong upgrade, hindi ko na pinatagal, bumili na agad ako ng Oxlight eh. Mahina talaga yung ano niya, yung buga ng stock na headlight niya. So necessary talaga na mag-add ng ano, ng Oxlight for visibility. Ayun nga, added safety na yun kasi kita nga tayo, tapos kita rin natin yung kalsada kapag padilim ang niadaanan natin or sa gabi. So yun yung tatlong cons na kinaayawan ko sa ADV 160. Magtataka ba kayo, tatlo lang yung cons natin sa ADV 160? Sa totoo guys, yun lang talaga yung hindi ko nagustuhan eh. The rest all goods na. So hindi natin nasagot yung mga tanong, di ba? Unang-una, ma-vibrate pa talaga si ADV 160? Yes and no. Yes, kasi sobrang vibrate nito lalo na sa cold start. Kung hindi pa kayo, kung galing kayo sa 125cc or 2 valves na mga scooters tulad ko, na galing ako sa Honda Click 125, maninibago kayo dito talaga ng sobra. Kasi bukod sa 4 valves na siya, ewan ko kung anong klaseng design ang ginawa ni ADV din sa ano, ni Honda dun sa engine neto or dun sa engine hanger niya. Ma-vibrate siya sa cold start at sa mga morning rides nyo, yung mga hindi pa hindi pa fully warmed up yung engine natin, talagang ma-vibrate siya. Cold start yun, talagang aalog kalamnan mo. Lalo na kung kakagising mo lang tapos kailangan mo pumasok ng trabaho, i-drive mo to, talagang magigising ka eh, ma-vibrate siya. Pero yun nga, after siguro mga 10 to 15 minutes of riding or magla-long ride ka, wala na, umu-okay na yung vibration niya. Hindi ka nasasanay kumbaga talagang mapapansin mo na hindi na ganun ka-vibrate. So talagang yung sinasabi nila guys na vibration, sa una lang yun, sa cold start. Ang sunod na tanong, matagtag ba talaga to? Matagtag ba talaga yung suspension niya? Despite na sinabi ko na pros to pro yung suspension niya para sa akin. Pero bakit siya tinatanong ng karamihan na bakit matagtag? Yes and no din yung sagot dito guys. Kasi actually yes, matagtag siya guys kapag solo riding ka. Honest tayo guys, matagtag siya kapag solo riding ka, na talagang sasakit yung balakang mo kasi parang sira yung Showa shocks mo, yung suspension mo, parang hindi nag-work, parang ganun siya. Pero nung sa mga una yun, yung mga zero odo pa to, yung galing pa sa kasa, talagang ganun yung ano niya, yung play niya, yung pinaka naramdaman ko. Pero hindi naman siya to the point na parang scam yung Showa. Talagang nag-work naman kahit papano. Or siguro may high expectations lang tayo dahil Showa siya, 'di ba? Nagkaroon lang tayo ng high expectation na shit, dapat sobrang lambot nito, hindi ka makakaramdam dito ng tagtag, parang ganun. Pero yun nga, no, hindi siya matagtag dahil pag meron ka ng back ride, meron ka ng angkas, dun mo mararamdaman yung lambot ng suspension na to, as in sobra. Hindi ako nag-exaggerate, parang magic nga yun eh. Kasi nga, pag may angkas ako, parang sobrang lambot talaga. Yung mga lubak na, biglaang lubak na mararamdaman nyo, matadaanan nyo lang, ganun lang talaga siya. Hindi nyo siya mararamdaman. Nakalimutan ko lang banggitin guys, yung regarding sa tagtag ng ADV 160. Meron tayong remedyo na ginawa, pansamantagal, engine hanger reset. Separate vlog natin yun, yung pag-uusapan yung engine hanger reset. Pero may kinalaman to sa pag-ayos ng tagtag, yung ayos ng play. Isang remedyo yun, talagang night and day difference yung magiging kalalabasan ng performance ng Showa nyo. Kung interested kayo, panoorin nyo yung vlog ni Motobiz PH, si Idol Motobiz. Ipa-flash ko dyan sa screen nyo, panoorin nyo na lang kung para magka-idea kayo anong dapat gawin sa matagtag na ADV 160. Ang sunod na tanong, mabagal ba to sa ahonan? Totoo bang mabagal siya sa ahonan, makupad? Ang sagot ko dyan guys, yes and no din.
Sorry nila, wala akong straight na sagot Hindi siya mabagal sa ahonan. Lahat naman siguro ng stock na build ng mga motor, hindi naman yan build especially for ahonan Kumbaga mix yan ng city riding, ng long ride. So yung build nitong Honda ADV 160, 19 grams siya yung bola niya. So hindi mo siya mararamdaman yung lakas ng ahon niya sa unang piga. Mararamdaman mo siya kapag sa gitna na or sa bandang dulo na. Promise, huwag kayo maniniwala sa walang ahon to, kasi guys, once na nakabuelo kayo dito, lalo na kung nabueluhan nyo, kaya pa rin netong overtake ng mababagal or yung mga mabibilis kahit pa paano na 4 wheels. Wala kayong magiging pangamba na mag-overtake sa ahonan sa mga matatarik na kalsada. Kaya may sagot din tayong yes na mabagal siya sa ahonan. Dahil yun nga, wala sa arangkada yung wala sa una yung bilis ng niya, yung power niya wala sa una Pero kaya netong umahon talaga. Kung bibigyan mo to ng power, meron talaga. So ayun, yun yung sagot ko sa tanong na yun. Yung tahimik ng Marilaki. Ay. Time check guys, 10:29 ng umaga. Pero kasi Friday ngayon. Friday ngayon guys, so talagang tahimik ngayon. Wala masyadong motor. Napansin nyo, pati mga pumipitik kanina, wala And ang last na sagutin natin guys, matipid nga ba to sa gas? Despite na 4 valves na tong ADV 160, tipid pa rin ba siya sa gas? Ang advertise ni Honda dito, umaabot to ng 45 kilometers per liter. Ewan ko kung yung computation nila is pang pang city riding or long ride. Pero yun yung ina-advertise nila na marireach mo 45 kilometers per liter. Uy, respiration Damn. Nice. So ayun nga, matipid ba siya sa gas? Ang current na reading natin ngayon, ang estimated gas consumption ni ADV 160, eto sa atin 39.4. So 39.4, almost 40 kilometers per liter. Ano na yan guys, mix na yan ng city riding at long ride. Masasabi ko guys, tipid pa rin to. Tipid pa rin tong ADV 160. Take note lang guys na nagbaba tayo ng flyball Nagbaba tayo ng grams, yung bigat ng bola natin. So ang stock kasi nito is 19 grams. Nagbaba tayo to 17 grams. 17 grams na Dr. Pulley flyball. Sa mga subscribers ko dyan na nakasubaybay, alam nyo yan na sa mga past video natin, na-review natin yan. Nung nagbaba tayo ng grams ng bola, doon na natin naramdaman na bumaba na yung gas consumption. So kung iisipin nyo, yung advertised na 45 kilometers per liter ni Honda, medyo close to reality siya kung iisipin nyo kasi ito guys, nagbaba tayo ng bola 17 grams, maabot tayo ng 39. Actually guys, nag-average yan from 38 to 40 kilometers per liter. Yun yung akin yun yung ADV 160 natin, 38 kilometers to 40 kilometers per liter. Masasabi ko guys, natipid talaga to. Actually kung yung long ride talaga, etong 39.3 na to, tataas pa yan pag sa mga long ride. Kaya pa nyo namabot ng mga 42 kilometers per liter. In my experience guys in just 1 year, yun yung pwede nyong ma-achieve sa gas consumption ng ADV 160. So yun yung mga sagot sa katanungan na controversial sa ADV 160. May isa pa tayong tanong na hindi nakasagot. So natakil na natin pros and cons ng ADV 160. Yung mga controversial na tanong, nasagot na natin. Ang tanong, worth it pa rin ba ang Honda ADV 160 ngayong 2025? Kuha muna tayong kape, tapos pag-usapan natin kung ano ba yung mga binago ko dito sa ADV 160 sa span ng 1 year. Kakatapos na natin magkape dito sa Kabsat. Wala pa tayong morning coffee, so kailangan nating mag-stop by kasi kailangan natin ng energy. So tumambay lang tayo ngayon dito. Last na question pala na pag-uusapan natin
is kung worth it pa rin ba ang Honda ADV 160 sa 2025. So pag-usapan natin yung mga napalitan na natin dito maintenance wise. Sa loob ng isang taon, ano-ano na yung mga na-maintenance natin dito. Alabas dito yung mga accessories So kumbaga maintenance na yung mga palitin na mga pyesa. So unang-una sa listahan is yung oil. Yung mga oil natin. Babanggitin ko lang sa inyo yung engine oil natin saka yung gamit nating gear oil. Ang gamit nating engine oil ngayon ay yung ADNOC Voyager SPX4-N, yung fully synthetic 10W-40. Ang classification nun JASO MB na pang scooter. So meron tong API na SN. Yung SN, pinakabagong classification ng engine oil when it comes to aid. Kumbaga SN yung pinakabago na na-produce. So hindi tayo naniniwala dun sa 1.5 palit agad ng oil, 2K palit agad ng oil. Kapag fully synthetic yan guys, pwede nyo paabutin yan ng 3K to 4K odo. Yun ang based sa experience ko for the past year. Nagamit ko tong ADV. Nung unang bili ko pa lang dito sa ADV, sinunod natin yung interval na 500 kilometers odo bago tayo mag-change oil. And then yung mga sumunod, ang interval natin is every 1K odo nag-change oil tayo. Yun yung gamit pa natin yung Honda engine oil Pero nung umabot na tayo ng mga 3,000 to mga 5,000 odo, hindi na natin sinunod yung interval na 1K odo. Magre-replace na agad tayo or magpapalit na tayo ng engine oil agad. Ang sinusunod natin interval ngayon, every 3K to 4K odo na bago tayo nagpapa-change oil. At ang next naman is yung gear oil. Gear oil natin na gamit ngayon is yung K-Works na 85-140 na spec. I'm not sure kung ano, pero mas malapot to compare sa mga yung normal na na lapot ng gear oil. Yung, lalo na yung sa Honda, mas malapot to. At the same time, yung response ng gearbox natin, yung ramdam ko sa throttle bawat throttle may lapot talagang mararamdaman na talagang alam mong kada pigama ng throttle andun agad yung power na hinihingi mo Yun yung experience ko sa K-Works na gear oil. So guys, ito guys yung mga maintenance ko pagkasunod-sunod to in order na kung ano yung pinalitan natin simula 0 odo up to 14K odo. So ang unang pinalitan natin is yung ating air filter. So bukod dun sa mga oil na pinalitan natin na interval, labas na yun. Kumbaga ito naman yung mga pyesa na kailangang palitan. Ang first time na nag-change tayo ng air filter is around 6K odo. Nung umabot tayo ng 6K odo, nagpalit na tayo ng air filter. So sa kabuuan ng isang taon, tatlong beses na tayo nakakapagpalit ng air filter. Unang-una ng 6K odo, yun kasi yung pinaka-interval. Every 6K palit na ng air filter. Yun yung sa akin yun yung sinusunod ko. Pero depende pa rin sa pag-inspect nyo. Madali lang naman itong tanggalin. Yan mga screws lang na yan. Silipin nyo na lang muna kung lamang pa yung color green na na malinis. Ibig sabihin hindi nyo pa kailangan magpalit talaga ng Depende pa rin yan sa pag-inspect nyo. I-inspect nyo yan every 6K odo. So nasa sa inyo na yung desisyon kung papalit na kayo ng air filter or hindi. Ang first time ko lang na experience yung 6K odo, pag silip ko dito madumi na yung air filter, so pinalatan ko na. Hindi ko na sila tinitipid sa air filter. Ang second naman nating change ng filter is yung nabaha tayo. Nung nagkaroon ng bagyo kasi nagkaroon ng mga baha-baha sa iba't ibang klase ng kalsada, nilusong natin to pero hanggang dito lang naman. Nung nilusong natin tong ADV natin, hanggang dito lang yung baha nun. Hindi siya umabot sa filter, umabot lang siya feeling ko dito sa CVT, sa gearbox. So lahat yan hanggang dito. Pero hindi pa umabot dun sa may footboard natin. So lang, talagang mababaw lang na baha. Pero nilusong natin So kumbaga, para lang sa peace of mind natin, at around 8K ata nung bumagyo, 8K pa, so parang 2K pa lang yung tinatakbo ng bagong palit nating air filter. Pinalitan agad natin kasi lumusong tayo sa baha. So ang pangatlo nating palit, umabot na tayo sa pangatlong palit ng air filter. Ngayong 14K odo na. After 6K na tinakbo natin, 6,000 kilometers na tinakbo natin, pag inspect ko netong air filter natin, madumi na siya ulit. Talagang madumi na siya. So palit na tayo. So parang yun yung naging basihan ko na
every 6k kilometers na tinakbo, madumi na yung air filter natin. Depende na rin yung dinadaanan nating mga kalsada eh. Madalas ba sa dinadaanan nyo maputek, mausok? Eh tayo kasi madalas city riding eh. So parang ganun siguro yung nakaka-affect sa dumi ng ano. Depende pa rin talaga sa lugar nyo kung gaano kadumi yung magiging air filter nyo. So akin every 6k napansin ko na nagpapalit tayo ng air filter. So bukod sa air filter, ang pinaka maintenance na pinalitan natin dito na medyo mabigat, etong tires, stock tires. Yung stock tires neto dual sport, pinalitan natin ng city tires. Ito yung Michelin City Grip 2. Stock size to guys. Kung ano yung size ng ADV na gulong, yun din yung pinili ko, pero pang city tires na to. So, yung harapan 110/80 by 14, yung likod 130 by 70 by 13. So naging experience ko dun sa stock tire natin guys, dumudulas tayo dun. Nakaramdam na tayo ng dulas dun, lalo na pag basa yung kalsada. Tapos medyo napalakas lang ng konting braking natin sa likod, nagkakaroon siya ng pagdulas. So nung simula nung nagpalit tayo ng City Grip 2 ng Michelin, sobrang minimal na, as in parang hindi ko na maalala kung kailan ako na nakaramdam ng dulas dito eh. Talagang sobrang kapit niya, pang city road talaga siya. So pang city riding talaga tong gantong gulong, na sobrang kapit niya sa asfalto. Consider ko na maintenance replacement to, kasi nga kadalasan pinapalitan talaga natin yan sa kasama sa maintenance ng gulong. Around 6.4k odo pinalitan natin yung stock tire into Michelin City Grip 2. Ang next natin na upgrade na ginawa is yung after 7,000 kilometers odo na tinatakbo netong ADV natin. Nagpalit na tayo ng bola, ng flyball. So Dr. Pulley flyball na yung pinalit natin, tapos mas magaan siya. Meron din mga Dr. Pulley na flyball na 19 grams. Pero ito guys, pinalitan ko ng 17 grams, just mas magaan kasi kailangan natin ng arangkada dito sa motor na to. Next up, ball race. After 12,500 kilometers odo, nagpalit na tayo ng ball race. Ang tinagal niya sa atin bago nagkaroon ng parang kanto, yung nararamdaman naman na parang may sariling kabig yung manibela, may sariling liko. After 12,500 kilometers odo, may naramdaman na agad tayong ganun. So nagpalit tayo ng Phyto ball race. Ball race guys, hindi knuckle bearing May knuckle bearing din kasi. Pero kasi guys, ang recommended ng mga natin, ball race pa rin. So far so good naman. Nasa 14k odo na tayo. Ayun, panoorin nyo na lang din yung video. May video na tayo niyan nung ball race natin, yung naging performance. Panoorin nyo na lang din kung paano pinalitan niya ng JR Motorworks. Sa kanila nagpagawa ng ball race eh. And last but not the least, ang pinalitan natin, spark plug. Ang spark plug guys, pinapalitan to as per manual ni Honda. Pinapalitan siya every 12k, every 12,000 kilometers odo. Hindi nyo pa nakapanood yung recent vlog natin, kakapalit lang natin ng spark plug at around 13k odo. So kung hindi nyo pa nakapanood yung spark plug replacement natin, DIY lang natin yun, tayo na nagpalit. Pinalitan na natin to ng iridium. Damn, ang pogi ng mga Harley Davidson. Sheesh. So ayun, yun yung mga napalitan natin sa motor natin for the past year. So in summary, ang pinalitan lang natin air filter, gulong, flyballs, ball race, saka spark plug. So 1 year of use. Yun yung mga naging gastos natin sa maintenance Iba pa yung mga accessories, tumagan to, yan. Ito, mga ganyan na to. Ang dami na nating accessories na naikabit dito sa ADV natin. Pero panoorin nyo na dyan, ipa-flash ko sa screen yung video ng natin, ng mga accessories natin. Yung mga nanguunang accessories Kasi itong marami na tayo nadagdag since then. Since that video, marami na tayo nadagdag ulit. So yun guys, on the way home na tayo. Nagkape lang talaga tayo sa labas para mapag-usapan yung mga naging karanasan, experience natin dito sa ADV 160. So dito natin sasagutin yung tanong na kung worth it pa rin ba ang Honda ADV 160 ngayon 2025, or maghintay na lang tayo ng mga bagong motor ngayon 2025, mga bagong release. Sa mga nasagot ko ng tanong throughout this video, sa pros and cons, sa maintenance na mga napalitan natin sa motor for a year of ownership, guys, sobrang sulit pa rin ng ADV 160. Kaya guys, magtataka na lang talaga kayo kung bakit yung pricing ni ADV 160 is hindi bumababa. At the same time, yung resale value ng ADV 160 napakataas pa rin.
para sa akin guys, sobrang worth it pa rin ng ADV 160. Lalong lalo na after 1 year of usage guys. Dapat sa isang taon na yun, dapat marami na akong na-experience na kakaayawan ko sa ADV 160. Pero wala eh, hindi nagbago yung isip natin. Hindi tayo nagsisi na ito yung kinuha natin. Kahit na medyo may kamahalan siya, katagalan guys, mas ma-appreciate nyo palalo yung ADV 160. So imagine niyo na lang, nakabili na kayo ng Honda ADV 160, yung pinaka-aasam, pinaka-dream scooter nyo. Tapos after 1 year, same na same pa rin yung feeling since nung nakuha natin to sa kasa. Ganun pa rin yung kilig na binibigay na itong ADV 160. Ito guys, paahon no. Mabartikan natin tong Honda Click. Paahon yan ah. Itong Aerox. Aerox ba ito? Mga ano? May angkas din eh. Kaya guys, sabi ko sa inyo guys, pag nakabueto kayo dito, hindi kayo mabibitin sa speed neto, lalo na sa ahon. Panalo pa rin. Hindi nyo naman kailangan ng sobrang bilis sa pag-ahon eh. Sana nasagot natin lahat ng katanungan regarding sa ADV 160, kung kamusta nga ba to after 1 year. So yun lang muna guys, maraming salamat sa panonood. Kung umabot kayo sa punto ng video na to guys, maraming salamat sa suporta. At sana may natutunan kayo. Kung nag-enjoy man kayo, please do like, share nyo na rin sa mga tropa, at subscribe para umabot na tayo sa 1K subscribers. Soon guys, magbibigay na tayo ng mga stickers. So pag umabot na tayong 1K guys, promise yan. So again, this is Carl MK. Ride safe sa inyo palagi. Peace out.